government is spending billions of pesos to impeach Inday Sara because of that initial 125 million confidential fund. Even if you impeach Bongbong Marcos, if kunyari baliktad, ang may control ng lahat ng pera is Inday Sara, the Dutertes, controlled nila. At i-impeach si Bongbong Marcos sa 4 billion, 4.5 billion na Intel confidential funds amounting to, let's say, 12 billion. Stupid pa rin, di ba? 100 billion, 12 billion. 100 billion, 12 billion. Stupid pa rin. Kahit 70 billion, 12 billion. It doesn't make sense. So, nangyayari ngayon, the impeachment is being used to cover flood control, isa yon, and to destroy the political opponent 2028, Inday Sara. To save themselves from political repercussion pagka si Inday nanalo, yari lahat ng corrupt. Parents na iba. So, magkaano sila? Ririgo doon. The thing is, in the process, sinasabi natin, it is a political process. Nadinig natin sa Congress, sa Senado, sa mga talkie-talkies, no? Sa mga commentator. Why are we allowing such a process, a political process, na alam natin kung ikaw in power at hawak mo yung kaban ng bayan, na corrupt mo na lahat ng institusyon, na question mark pati Supreme Court, tinatakot mo kasi parang ginagawa nila Operation Ek-Ek na papalamanan ka, may kukuhanin dossier sa iyo at uungkatin, ibubulat-lat nila for the public, mape-pressure ka, baw ka ngayon sa kanya. Gagawin mo. Kaya yun ang nangyari kay Escudero, Joel Villanueva, and so on. Na takutan eh. So, nasusunod nila yung gusto nila sa impeachment. And here we are, we're watching it. Watching while they squander away our taxpayers' money. Now, kunyari 100 billion, 70 billion na kamo. Eh yung last year pa, so 100 billion na. Paano? Paano yan? Bakit nangyayari yan? No? So, bakit? Bakit natin hinahayaan? Something's wrong. Meanwhile, habang nanonood kayo ng impeachment, may nagpapapirma sa mga barangay. Ang may nag-message sa akin o nag-call sa akin, sa Quezon City may nagpapapirma. Ayuda daw. Pero in reality, sinasabi nung mga iba doon, okay, pipirma kasi ano yan, charter change yan. Nag-attempt na naman sila eh. Ate, putang ilang yan, oh. Sasabayin nila eh. So, babanatan na impeachment, papahabayin to, pagkatapos nun, impeach si Inday Sara o hindi, may kaso siya, hindi siya makatakbo, yung papalit sana sa kanya ng PDP, si Baste, may kaso rin, kakasuhan din, bang, patay. Ay, and then, papaguin nila yung Constitution, extension, term limits. Meanwhile, 7.2 trillion ang budget for next year. Hihiram na naman ang pera. Anong kagaguhan to? Tapos ang taong bayan, yung iba sa inyo, nakakausap, nag-uusap-usap, ang sinasabi, malapit na naman yung 2028, hintayin na natin. Na kanina yung kausap ko, isang gasoline attendant, no? Ang gandang gabi sa'yo, brother. Ang sa akin, ang comment ko, kanina, sabi ko, hindi natin pwede hintayin 2028. Kasi binaboy na tayo talaga. We have to make a stand. Ano ba talaga gusto natin? For once, yung sa akin, sinasabi ko, yung impeachment na yan, tanggalin na natin. Mag-performance, ek-ek na lang tayo. Pag-usapan niya ng mga matatalino, at ng mga hindi kayang bilhin at yung malinis yung puso para sa Pilipinas, pag-usapan, i-performance evaluation na lang natin. Na pagka ang resulta is mababa doon sa standard, you get removed. Tanggal ka. Just the same way, kunyari, whatever, may warning, whatever. Ang punto. O kaya, uulitin-ulit yung evaluation sa'yo, parang reprimanded ka, etc. Let's do it professionally.
Hindi itong impeachment. Tignan ninyo ha. Bayaran mo yung congressman. Babanatan ka. Dadanggal mo. Project, 250 million. Sasabihin ng ibang congressman, no choice ako eh. Kasi project yun para sa constituent. Eh, putang ina, iniisip niya yung election niya. He has to do something para yung taong bayan may elect siya. Isn't that self-serving? Paano ngayon yung due process? Wala na. So why is the Constitution allowing a system that tramples on the due process, the justice of a person, when in fact the intent supposed to be of impeachment is justice para sa taong bayan? Wala nag-iisip pa eh. Ang gawin natin, tanggalin natin yung impeachment. If you have the chance, mga kababayan. Bakit? Putang ina, baguhin natin yung Constitution. Baguhin natin. Maggawa tayo amendments. Wag na yung Congress, tsaka yung kasi self-serving lahat sila. Self-serving. Wag na. Tayo na lang ang magbago ng Constitution and then have it ratified. Sabay natin sa 2028 elections. Or earlier, no? Have it ratified. I-reboot natin pati Constitution natin. May mali eh. Come out na tayo ng Luzon, Visayas, Mindanao. State of Luzon, Visayas, Mindanao. Come out na tayo ng mga dapat i-correct natin. Automatic yan. Yung Congress at Senate, bagoy na natin. 18 na lang. Wala na ang 300 na Congress. Puta na. Wala nang party list. Korekin na natin lahat. Lahat, kumbaga sa ipadaan natin sa washing machine yung Constitution natin. Lahat ng baho matanggal. And then, spinner natin. Bago na, bagong laban na. Mabango na, amoy downy na. Sa ngayon, nangyayari. Naglabaw kanina eh. Sa ngayon ang dating natin we're spending so much and allowing, yun ang nakakainis eh. Allowing this gross expenditure of our taxpayers' money when it could have saved lives of Filipinos. It could have been used for farmers to ease the cost of inputs sa farm, fertilizers, It could have been used to purchase some more fuel, oil. Pagkaroon tayo ng additional stock. 100 billion is 100 billion. And it could be used in hospitals, in schools, etc. Ng armed forces natin for better equipment. It's stupid. You get up, you isang tao lang. Gusto rin natin may impeach sa presidente. Gusto rin natin may impeach yung lahat ng gago dyan. Lahat ng impeachable officers, tanggalin natin. Gagastos tayo ng sandamakan ng pera? No. Tanggalin na natin impeachment, gawin natin performance evaluation, may standard tayo. Pag hindi ko pumasok sa score na yon, no, timbog ka. Yun. Pag-isipan natin maigi, how it is done. Sa corporate. No? Even in the armed forces, how they remove a general. Nandyan yan, you're stuck with him. Gaya yan, Browner, you're stuck with him 3 years. More than. 1 year na siya plus 3 years. 4 years. You're stuck with Browner. Ang tingin ng karamihan, incompetent. Wala, magawa yung AFP. Mismong AFP nagsasabi, incompetent eh. Ano magawa nyo? Wala. So there's got to be a rating system. We create the system, fit the system doon sa nire-rate mong tao, sa institution niya. Focus it doon sa gusto mong behavior niya, which is, kinakailangan competent ka, kinakailangan magaling ka, kinakailangan pro-people ka, kinakailangan nagpe-perform ka. Sang-ayon doon sa mga criteria na ratean ka over time, every year. Putang ina. Kundi matino lahat yan eh. Kundi matino lahat yan. Wala nang gastos na impeachment. Anong gagawin natin pagka incompetent yung secretary? Wala na may impeachment. Ano gagawin natin kung ganyan, incompetent yung ganito, bendalo sila, putang na, incompetent yung senator, gago, tanga, bobo, inutil, mayayabang, puta, korap. Ano ang gagawin natin? Wala. Di ba? Kung lahat yan, lahat, president down the line, president, vice president, senate president, HOR,
senators, congressmen, lahat ng cabinet secretary, etc., etc. I don't mind, kunyari ako, I'm a cabinet secretary, USEC, ASEC, lahat yan. Regional head. Down the line, governor, mayor, if I'm mayor, I don't mind. Why? Because the way to go para hindi ako mawala sa trabaho ko, kunyari 3 years ako mayor, every year, 3 rating yun, every year. Parang SALN, yearly may SALN, ito yearly may performance evaluation. Tipid pare, tipid mga kababayan, tipid. Pero it makes sense, all-encompassing. Lahat ng government heads, hanggang barangay. Barangay kating gago, i-rate lang. Putragis, timbog ka. Ang tanong, sino magre-rate? Yun ang sagutin natin. Sino magre-rate? Mas mataas sa'yo? Kasing level mo? At saka yung nasa ilalim mo. Different ratings, different people, kahit nga institutions kahit ano, whatever. You get rated and then, pagka mababa ka doon sa standard, a score, an index na hindi mo nakuha, timbog ka, tanggal ka. Ganun kasimple. Lagay natin sa constitution natin. If the intent is, hindi dapat tanggalin, the intent is tanggalin kasi we don't want to get stuck with the vice president. 6 years. 4 years down the road. Natade ko. Sabi nung iba, wala namang ginagawa yan Wala namang ginagawa yan. Pakuha ng picture abroad. Kaya nga sang-ayon kayo, mga pro-BBM na anti-Duterte, lahatin na natin. Gusto niyo si Sara, ganyan? Banatan din natin, Marcos, banatan natin, Supreme Court, banatan natin, lahat ng congressmen, senators, etc. Pati yung AFP, PNP, yung ano na yan, NBI. Kasi kung hindi, plastic kayo. Sinisingle out ninyo si Sara Duterte, pero takot naman kayo na ma-rate yung tao ninyo, yung mga idol ninyo, mga magnanakaw. Sipin mo, isa is yung corruption. Isa yun sa index na hahabulin natin. When it comes to corruption, ano rating niya? Puta na, pagka siniro ka, yari ka. Kasi kung kunyari 10 criteria, example lang to kung 5 yung criteria, 20 points ang bawat isa. Kung pantay-pantay, equally important. Ganun gumawa ng sistema, mga kababayan. Kung 5-point criteria, 20 points ang bawat isa, 20 times 5, 100%. Isipin mo, isiro ka sa isa. Putang ina. Pinakamataas mo, 80. Tama, no? 20 times 8. 20 times 4. Kasi 20, equally important. Pwedeng ganon. Kung 10 ang criteria, 10 points ang bawat isa. Equally important. Or, merong weight. Yung iba 5, yung iba 3, yung iba 20, yung iba, meron pa, kunyari 50 points ang mahalaga. Ganon. Paano kunyari isang rating is character? Integrity kunwari. Subjective. Pero we give value to that. Loyalty to the Constitution. Isipin mo. May mga criteria pwedeng pag-usapan and then bam. Kung ka, ayan na, litaw, may criteria ka and then we put it in our provisions sa Constitution, tanggalin natin yung putragis na impeachment na yan. Kagaguhan So that we will not be spending billions of pesos to allow a ruling party who has the power, who even corrupted the so many institutions and people using taxpayers' money, binayaran nila. So that yung kanyang political opponent tirahin niya. Putang ina mga yan, Binabayaran natin yung impeachment na yan. Na yung Inday Sara ninyo, natin, love you Inday, yung Inday Sara ninyo, ay siyang binabayaran natin para tanggalin si Inday.
Utangin ang sistema yan. And here you are, magrarally, hindi kayo papansinin. Hanggang sa dulo, igigilty nila yan. Kung sakasakali, hindi nila makuha yung 16 at may biglang bumaliktad. Kaya sabi ko sa inyo hahabulin nila dyan mga 17, 18. Para, kung 18, meron silang 2 buffer na boto. Kuha nyo? Hindi sila nagpaplano para 16 lang. Kayo, ang iniisip nyo, 16. Sino ba yon? Sino yung 16 na yon? So, merong na, ay nako, kunyaring lumaglag yung mga baka. Nag-parachute yung mga baka. Ayan na yung mga baka. 2 baka lang, putya na. Hindi baling di ka na maboto. May 2 baka ka. Tragis. O, diba? You can retire in luxury for the rest of your life. And your family is set. Pera natin yun! Puta, gago Sira ulo. So, ang ano dyan, kagaya niyan, nagsalita si NBI Director Matibag na bubuksan yung kaso and all that. Ang perception ng Senate judges, putang ina, nilatakot mo kami, gago ka, yung ganon. Nagsalita si Cayetano kanina, Pia Cayetano. So, sa Monday, magkakahara, exciting yung sa Monday. Malalaman natin how NBI Director Matibag will answer questions and how he will be able to move around the hostile environment, no? Galit yung senator sa kanya, yung judge sa kanya. So hostile. Ang ano ko diyan, baka i-contempt siya. Ganun ba? Malaman natin, exciting nga sa Monday. So, ang sa akin, ang sasagot sa inyo yan, pagka nagkaharap-harapan na tayo sa mga people's court, ano, sasabihin yan, nagawa ko lang yung trabaho ko. Parang yung siniktore, nagawa ko lang yung trabaho ko. So, AFP, ganun din, nagawa ko yung trabaho ko. Trabaho lang. So, I think it makes sense if we have this honest to goodness performance evaluation na itayap na lang natin sa sistema natin para wala na yung impeachment na yan, wala na yung mga mga kaso-kaso na yan na tatawanan ka lang, kunyari control nila. Ang punto, i-fail safe natin kasi nangyayari yung ngayon. Hindi biro-biro ito. It's a fact already that the government is spending billions of pesos to impeach Inday Sara because of that initial 125 million confidential fund. Even if you impeach Bongbong Marcos, if kunyari baliktad, ang may control ng lahat ng pera is Inday Sara, the Dutertes. Controlled nila. At i-impeach si Bongbong Marcos sa 4 billion, 4.5 billion na Intel confidential funds amounting to, let's say, 12 billion. Stupid pa rin, di ba? 100 billion, 12 billion. 100 billion, 12 billion. Stupid pa rin. Kahit 70 billion, 12 billion. It doesn't make sense. Then you will impeach the officer. Why not just have a system that there's a rating, there's a standard, you fall short of the standard, what do? Tanggal ka. There's got to be that policy, provision in our Constitution na hindi tayo pumapayag talaga na gagastusin nila yung pera natin, kukurapin lahat ng institusyon na involved dito sa impeachment na to para tanggalin yung pag-asa ninyo na uupo para ubusin yung korupsyon. Hindi ba gago? Saka nakakita. Kinuhanan ka ng pera, ninakawan kayo ng pera para tanggalin ang Inday Sara ninyo na siyang pag-asa ninyo na sagipin ang bansa natin. Di ba gago? Yun yung overview. So, pagka nagkaroon kayo ng pagkakataon, mga kababayan, na baguhin ito, wala na kami,
Natake bigla ako kunya. Ay, natake. Ay, God forbid. No? Natake kami. Kala ko yung inatake ko kagabi. Kala ko inatake ko kasi parang tabingi yung ano ko yung mukha ko. Ganun ba? Sabi ko po tayo parang Inday Sara, pakisuntok ako dito para manon. Sabi ko ba, sobra yata akong stress na kaya nga ang ano ko, there's got to be, kung kayo nagkaroon ng pagkakataon na baguhin to, I think I'm really confident that it makes sense. Why will it make sense for the Filipino people to spend billions of pesos? 70 billion na kamo. 100 billion kasama yung last year. Like, and wala pa dyan yung ano bilangin ninyo yung time ng Senate. Ngayon, nag-impeach 3 araw every week. Na yung 3 araw na yun, they could have decided about the flood control. Nag-imbestiga sana yung Blue Ribbon Committee kung meron pang ganon. At tapos nun, maayos yung oil crisis, maayos yung lahat ng ano na yan, problema, di ba? So, may problema talaga tayo. So, yan. Kung wala na kami, ayusin nyo. Sir Dado, what won't happen? Do you still have a mission? That won't happen. Do you still have a mission? Heidi Ching. Yung atake. Those who cling to the great creator will be kept away from harm. So, I hope everyone learns to call on him. Heidi Ching. Thank you, Heidi Ching. Love you, love you. Mensaherong Dakila. Thanks, sir, at Heidi for inspiring words. Jiro Meow, Master. McQueen. Hi, Cap. Dado watching from Wisconsin. Salamat sa mga nanonood. Halos 2 oras na ako nagsasalita. Magkanong oras na? Alauna na pala. Na naman. Pinuyat ko na naman kayo. Mensaherong Dakila is just sad because many innocent people will be hit by severe flooding this coming September, October, November 2026. O nga Mensaherong Dakila. Ay, nako. Kamusta sa mga taga-Wisconsin, McQueen? Heidi Ching, I agree, sir. The great messenger, we will truly listen and follow because he is the one who holds everything. Every breath we take, Cameron, when he wants to remove it, it will happen. O nga. Blue Lambanog, maraming salamat at nandiyan ka. Love you too. Love TV Patrol. Heidi Ching, we are not perfect creatures here on earth, but the important thing is that we have learned to recognize His commandments, but we cannot be holy. We should try. Mensaherong Dakila, when the Lord acts, everyone listens because all power is in Him. At Heidi. Love TV Patrol, Heidi Ching, yes sir, the great messenger. Thank you for the love of our Father in heaven. He is only the most powerful, no one else. SGSG Kajka. Hello Supremo, watching you from Jordan. Kamusta kayo? From Jordan, ingat kayo dyan. Love TV Patrol. Amen sis, Heidi, sabi ni Mensaherong Dakila. Heidi Ching, yes sir, great messenger. Nothing we should still put in God in our heart. Blue Lambanog, sipag. Thank you Blue Lambanog. Ingat lagi. Kamusta sa Canada? Love TV Patrol, God love. Thanks Heidi, sabi ni Mensahero. Maricel Boyser, you are right. Dado, Bangag has unleashed the anger of the people. Most people can't wait for 2020. Maybe by that time, Bangag will have threatened the Philippines as well. Ako sa akin, I cannot wait 2028. Yun ang mali ng iba na iniisip 2028, you'll get even. The problem is, if kunyari by 2020, nasaan yung Inday Sara? Paano kung wala? Nasa si Baste? Paano kung wala rin? So, paano? Paano kung nandiyan si Inday Sara? Okay, hindi siya na-impeach, pero may kaso siya, plunder, kunwari. Babanatan siya ng kaso para kulong siya.
isa pa yun sa mga detalye na dapat ilagay natin sa Constitution na yun sa Constitution natin. Na yung kaso-kaso na yan, pwede kang tanggalin by way of yung sinasabi ko na Pero siguro yung mga kaso-kaso, mayroon kang immunity. Yung mga top officials siguro. Ewan ko, review talaga dapat sa Constitution sa something song. No. Shh, quiet. So, ang ano dyan, ang daming ayusin. Ang pinakamali, nakikita nyo ngayon, yung kung kaya ng presidente o kahit sinong ruling party, i-bastardize yung ating Constitution at gamitin yung provision sa Constitution, natanggalin yung kanyang political opponent. 2028 pa, binabanatan na impeachment si Inday Sara. No more Duterte. At nagsanib puwersa silang lahat. Kaya nga, beware of the beware. No? Pinapalalay Romanovs. Pwede, pinatay yung buong pamilya nang take over yung komunista. So, sinasabihan ka, winawarning ka. Ngayon, pinalalabas ninyo, tarantado si Baste, siya kanya galing yung threat na papatayin kayo. Ay, gago eh. Ngayon, kung binibili yan ng mga Pilipino because of the trolls, the SOCMED, mainstream media, ay, yun nga. Kaya nga, we're stuck with him. When in fact, the Constitution decided na we shouldn't be stuck with him. Sayang yung oras natin, taong bayan, 6 na taon yan. 4 na taon na ngayon. Pero sa 4 na taon, yung pangatlong taon, nag-attempt silang impeach si Inday Sara. Kinatigan ng Supreme Court, wag. Kinatigan ng Senate dati na wag. Tapos ngayon, nandyan na, nasa trial na ngayon. Yung just imagine, kaya talagang pinupuntirya yung 2028. Ngayon kung ang taong bayan ang iniisip ninyo lahat, kayo, kunyari, iniisip ng iba, 2028, boboto kayo, ay nako, naive na naive yung pag-iisip ninyo. You're very gullible. Kasi, ang hawak nila yung COMELEC. Tapos nun, titipakin yung loyalty ng mga tao kay Inday. Kasi question mark eh. Lalo na yung SALN na yan. Lalo na yung mga bank statement na yan. Yan. Pagka yan, magsisinungaling kunyari yung ibang tao. O, palagay natin, totoo. O, sige, palagay na natin, totoo. O, ano ngayon gagawin na ng tao? Maniniwala kayo. Ang kinakailangan kasi lang magkaroon ng doubt para mabura yung mass base ni Inday. Para madali nang dayain later on sa 2028. Kung makakatakbo siya. And then magpe-present sila ng kanilang champion. Kilala na kung sino yun. Di ba? May mga options na yung administration. Ayan, isa pang mali yung impeachment. Bakit? Kung ikaw may ambisyon ka maging presidente, Senate judge ka, katayo mo yung vice president na yan kung sino man yung katayo mo talaga kasi kalaban mo sa politika Kaya nga mali Kunyari ako, may ambisyon ako mang presidente, senator ako, ngayon, impeachment judge ako. Dede lahat ng tanong ko para mag-guide itong prosecution para tsaka yung taong bayan na ang galing ni ganyan ang galing ni Senator D, no? D, hindi T. Galing ni Senator D na puta na, no? Ay, nako. Kanya-kanyang grandstanding nga Kaya yung may mga ambisyon dyan, babanat para sirain si Inday. Pagkakataon nila Subjective yung sasabihin isang impeachment judge, I am not biased. Anak ng toko When I do not buy a system, mga kababayan, I don't see the logic in a system na
16 na boto ang kailangan para tirahin yung boto ng 32 million. Na yung 16 na yon, question mark, hindi 100% na pwedeng matino ang boto. May ulterior motive. Kasi nakatanggap ng maleta. Alam nila ito, kakatayin kayo. Kasi may ambisyon sa pagka-presidente, makakalaban si Inday Sara. I do not buy 16 votes to stop 32 million na mandate. Of course, itong 16 na to, binoto rin ng taong bayan. Ang problema, singled out ang Inday Sara. Whatever the argument is, merong capacity pumatay ng presidente, may kinausap, etc., etc., na yung context ng pagkakasabi, binabaliwala yung premise at saka yung mga events bago noon. Anong klaseng investigasyon yun? Singled out talaga eh. Plastic ang ginawa. Tapos ngayon, pilalalabas nyo, 125 million, eh putang ina sa Congress nga eh. Tumanggap ng 250 million eh, question mark, para lang i-elevate yung impeachment. Eh kayo nga korap eh. At tapos bakit yung Vice President, baba natin yung 125 million, tapos kayo tumanggap ng 250 million, bawat isa, plus meron pa kayong 20 million, question mark, MOO, itinaas. Parang tarantado kayo. Impeach si Inday Sara. Tapos yung Presidente hindi impeach kasi 4 billion yung kanya. Confidential pa. Ginugurgur na ako. Nasasaktan kasi sa sinasabi. So yun yung hindi tama eh. Plastikan to eh. Kaya nga may palpak yung sistema. Doesn't make sense. I do not agree na gagastos tayo ng ganong kalaki. Habulin nyo 125 million. Nga habulin nyo yung mali-maleta na yan. Kahit habulin nyo yung presidente, confidential fund, 12 billion. I don't buy it. There's got to be a better, cheaper, effective way na applies to everyone that will safeguard their interests as a Filipino people. Our interest, taxpayers' money. Putang ina nyo, gagastusin nyo yung pera ng taong bayan, ganyan-ganyan kayo. Sarap na kinakain nyo dyan, etc. Mantala nag-iikaw sa taong bayan. May bababaha na naman yan, di nyo masolve yung problema, di nyo maimbestigahan yung mga flood control na yan. Lintek, tapos nun, tirada kayo. Your Honor! Objection, Your Honor. Sustained. I would like to register my continuing objection, Your Honor. Overruled. Overnight objection, Your Honor. Parang promo, no? Short time objection, Your Honor. 3 oras na lang na objection. Walang mangyayari. Ginagawa tayong gago eh. Doesn't make sense really. Pero kung performance evaluation na lang, na maayos yung pagkakatira, because it will get the right behavior. That's what systems are created for. To generate the right direction, to generate the right behavior, and the right results. Yun. And it is fair. It has to be fair. And then the financial mechanism to implement it is not that exorbitant. Very cheap. Because, performance evaluation. Ginagawa lagi yan eh. So kung meron man sa civil service, kung meron man existing ngayon, i-tie up na lang natin as a constitutional provision na yung removal ng any elected or appointed official. Tipid tayo, mga kababayan. Hindi yung 70 billion impeachment, Inday Sara, 125 million, nahabol nyo. Ninakawan nga tayo ng trillion dito sa flood control. May mamamatay na naman this year, next year. Sige-sige sila. Tatanggalin yung Inday Sara, political process. Tatanggalin nila yung pinakapag-asa ng taong bayan na siyang kokorek nitong lata habol sa mga korap, tatanggalin kasi political opponent. At madidinig mo yung justification, impeachment is a political process. Tang-inang yan. We should not follow the rules of God because
impeachment by nature is a political process. Putang ina nyo. Ina nyo talaga, ina nyo. Political process. Yun lang sa akin. Yun lang sa akin. Ay, nako, Heidi Ching, thank you. Tama po, sir. Okay. French Revolution, Cap. Tony Gorospe. Yun ang nakakatakot dyan pagka nag-French type revolution. Kaya winawarningan ko yung NBI APPNP. Ang nang kusapin nyo na si Marcos, kusapin nyo lahat. Kayo mag-usap-usap. Huwag nyo na paabutin sa revolution. Ayoko magkaroon sa history natin na nagkaroon ng Filipino Revolution. Puta na mas madugo sa French at saka sa Bolshevik Revolution. Pinagbibitay. Bawat kilometro ng EDSA, makita mo, nakabitin yung mga tao. Putang na yan. Tapos hindi pa nakontento, pinatay na, sinunog pa. Ng putya. Ganun galit ang tao. Pagka, alam nyo sa mga kababayan, mabait pa nga kayo mga Pilipino. Kahit galit na, wala na, nakukuha pa pero pagka dumating yung punto talaga na naglabasan yung taong bayan. Ayan, may nagsasalita na lalabas sila na armado. Sila na lang daw, tatayong military component. Puta na, hindi biro yon. Pagka may ganun na, malapit na tayo. Pagka tumayong, kasi wala na pag-asa tao And pagka naisip ng tao na, ba't kami magre-rely sa ibang grupo? Sa sarili namin na lang. Bakit? Kailang ba? Ako, kaya ko rin lumabas. Ganon. Pagka ganon ng taong bayan, naglabasan niya ng lahat armado. I don't care kung barel o pistol, o kaya tirador, o kaya samurai, baseball bat. Ang punto, armado. Why? They can defend themselves. Why? Because they feel that the armed forces, the PNP, who have been silent for 4 years, and the PNP being used to oppress the people, hinaharangan Naharangan. You are perceived as the enemy of the Filipino people. Kayo, perception nyo, the people is the enemy of the state. Paano sabihin ng tao, we don't care, we don't give a fucking shit sa inyo. Tangina, galit kami. Binaboy nyo kami. Mamili kayo, sa taong bayan kayo, o diyan kayo sa gobyerno ninyo. Putang ina nyo. Ganon, galit. And then, pagka ang taong bayan, may nagsalita dyan, eloquently, malinaw. Effective immediately, we are disbanding the entire institution. AFP, PNP, NBI. Anong gagawin nyo? Raratratin nyo? Babarilin nyo? Hindi nga, armado nga yung tao. Sa tingin nyo, ilang tao kinakailangan para disarmahan ang isang sundalo na may barel? Kung kalaban yung taong may barel. Paano kung kumampi sa tao yon? You see, the problem? It changes the equation. EDSA 4, EDSA 1, EDSA 2, military, civilian. EDSA 1, military, civilian. Nauna yung military. Humingi ng tulong, sumuporta civilian. EDSA 2, nauna yung tao. Sumuporta, buo yung armed forces. EDSA 3, nauna yung tao, wala. Yung armed forces, pinili yung gobyerno. GMA, bakbakan. Uwi. Walang military component. EDSA 4, natuto na yung tao. 4 na taon nagpipis rally. Wala. Matuto yung tao. Lalabas siya, civilian. Siya rin yung armado. It changes the equation. Now the AFP at PNP, kayo NBI, will be faced. Putang ina mga kayo, tangina ninyo, sasabihin ninyo sa taong bayan. Rebellion yan, inciting sedition yan. Putang ina, insurrection yan. Ang sasabihin sa inyo ng tao, putang ina nyo, we don't care, tang ina ninyo, silaban namin kayo Tangina, gagawin ng AFP. That's why I'm warning. You want change? Ganon na mangyayari. Isipin ng tao. Wala nang pinuntahan tong rally Paikot-ikot tayo. Kinahon nyo kami tangina ninyo. Yan. Gusto nyo, panoorin namin yung impeachment. Yun. Isip ng taong bayan. Nababaha, nagugutom, ay patay kayo. Pagka
nag-isip na mag-armas ang tao, na wala na, goodbye. Because you have 1 million people against 150, 200, about 400,000 AFP, PNP, NBI. 1 million? Sa tingin nyo, saan sila kuha ng armas? Ilan ba yung armas dyan? Ilan yung armas sa buong Pilipinas? Registered. 4 million. 4 million ba? Oo. Kaya lang mag-search. Ilan yung unregistered loose firearms? 1.8 million. Maglabasan lahat yan, Diyos ko. O sige, hati. Merong pro-government, may pro-opposition. Civil war. Bagsak niyan. Civil war. Kaya nga, ay, Diyos ko, sakit sa ulo niyan. Ayoko, buti na lang wala na ako sa armed forces. Buti na lang na ako, hindi ako general. Sakit sa ulo niyan. And you know how to stop it? I know. You know how to stop it. No? Not by killing people. You will stop it by siding with the people. You will stop the evil. But let's see how God will intervene. Let's see. And God ng Muslims is also the God of the Christians and the Protestants. Only one God. Let's see how the God of everyone will intervene. Let's see how the God of good will put down yung evil na pestering our country. Kaya nga relax lang kayo mga kababayan. Tubila 42 Mary Ann, you are right, they are just there to steal. Thank you, stay alive, sabi ni Jason Daka. I am staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. John Travolta. Mga ganun-ganun pa. Ay, mensaherong dakila, just be still, God will fight for you. Exodus. Manik na naman. Kumain ka ng tae, no? Itong mga to, hindi ko mahindihan kasi magtatampo kasi pagka kumain ng pagpapagupit na siguro ako, haba ng buko. I hope the armed forces feel guilty, sabi ni Tupila. Okay. Sir, from the start, they planned everything until the father's family is completely lost in politics. That's what they really want, you losers. Sabi ni Eddie Ching. Love fake, sabi Love TV Patrol. Love you. Said hi, Winnie Nazareno. Winnie Nazareno. Hi, Riching. Thank you, sir. The great messenger God is with us. I salute you, but God sees their evil deeds. Yes, Tubila. Marian, sa atin pa rin yung gawa. Charlotte, sir, kakainis is this true God? Yeah, ako man, asar-nasar ako. Pero lang man, atakihin ako dahil sa kanila. Lintik na mga yan. Hindi ako papayag na Ang gisingin nyo na lang ako, tawagin nyo ako pagka nandyan na kayo na sasama na lang ako sa inyo. Di ba? Gisingin nyo ako, tawagin, sir, sana kayo sa akin. Kaptado, sama na kayo sa amin. Nandito na kami. Mensaherong dakila, God bless, at Heidi. Siya nga pala, yung mga gustong sumunod sa akin, sumama sa akin, message me, Facebook, Messenger, Dado G. Enrique, Messenger, pangalan nyo, telephone number, I'll have my people contact you. So that kung kinakailangan na mag-organize tayo, kinakailangan, nandyan tayo, ready tayo. Yan. Asahan natin isa't isa. Gawin niyo yun hindi dahil sa akin, hindi dahil sa bansang Pilipinas, o di dahil kay Sara. Nagawa natin yun dahil sa pamilya natin. Ayaw natin ng ganito. Let's, once and for all, correct this country. Correct natin. We need change. Genuine change. It is in our power to take back the power we have given them to correct what is wrong. Gaya na sinasabi ko ngayon, impeachment is wrong. It's a wrong process. Now I understand
why is the Constitution, 1987 Constitution, allowing na pwedeng tanggalin? It's a political process. Because inisip nila, hindi natanggal si Marcos Sr. 20 years. Pero yung way nila is through Congress and Senate na pwedeng impeach. Pero hindi naisip ng framers ng Constitution, kung alam lang nila na ngayon nangyayari, a sitting president can use that constitutional provision, the impeachment process per se, if they are able to control the money of the Filipino people. Kinurap mo lahat eh. Kinurap mo yung Congress, kinurap mo yung ano. Kaya pera ng taong bayan eh. No? Kaya something to do dito, yung ano, yung Secretary of ano yun? Management, no? Yung shucks, sila Amina, ang Andaman. At saka yung si Bersamin, dapat matawag yan eh. Sa investigasyon ng ano, Blue Ribbon, pero wala nang mangyari, di ba? Kaya nga, imagine, no? Wala talaga. Na hindi naisip ng constitutional framers at that time, 1987, na pwedeng mangyayari itong kay Marcos ngayon. Na kung hawak mo pala yung pera ng Pilipinas, pati gold doon na benta, sipin niyo yun. Pati yung Maharlikapan na wala. Sipin niyo yun, PDIC nakalkal, nagalaw, PhilHealth, di ba? PCSO, Pagcor, lahat ba? Tanginan to. And then ginagamit para mali-maleta na may nagtestigo naman na hindi. Ngayon nakatago yung mga nagtetestigo. Kinakasuhan si Baligod. Imagine yan, bendalo eh. Tanginang sistema to. Tapos ang taong bayan walang paki. Bakit? Eh, maintain nila yung status quo. Binaba pa ng antas. Mahal ang bilihin, hirap kayo, daanin kayo sa ayuda. Galing yung ayuda sa pera ng taong bayan. Tangina sistema to. Gagamitin rin nila yung pera ng taong bayan sa constitutional amendment. Putragis to. Ngayon, ang tanging tao, kung meron mang hindi korap dyan, sa mataas, si Inday Sara kunwari, hindi, paano ngayon mahahabol yung mga korap kung tatanggalin siya? Sisirain siya, ang kulang na lang dyan, kulang na lang talaga dyan. Bastusin siya ng gusto. Nabastos na nga eh. Kaya ang ano dyan, sirain siya na sirain, para yung taong bayan kayo, and then sasabayan ng mga trolls, sasabayan ng mga mga expert nila, SOCMED, tsaka mainstream, birahin siya ng birahin. Pagdating na 2028, kung makatakbo man yan, tatalunin yan, dadayain pa ng COMELEC, nag-dry run na sila sa midterm election, 16 million boto, napalabas nila, nanalo yung mga ibang senator dyan na hindi naman dapat talaga manalo. Naging problema nyo ngayon, kasi boboto sila ngayon sa impeachment. Tangin ang sistema yan. And here we are. Ngit-ngit na ngit-ngit. Ngit-ngit na ngit-ngit. So, ako cool na cool ngayon dahil sa alam ko, kahit saan mo daanin yan, revolusyon ang uwi niyan eh. Kakaawa tayo eh. Bagsak niya revolusyon. Hinihintay lang ng mga tao dyan, may manguna eh. May manguna. Eh yan, nagsalita na yung mga Muslim brothers natin. Kung ayaw ng mga Tagalusyon, kami tatayo. Ganon eh. Eh paano dyan yung mga yung mga ano dyan, yung mga matatapang dyan. Yung mga ayor dyan. Courage, integrity, loyalty. Taragis yan. Alam nyo, over the years kasi, nag-retire na. Yung mga, lumit na yung mga kakagolpe kasi laki. Wala na, parang hole na lang yung kanila eh, no? Lumit na eh. Kailangan, minom kayo ng maraming vitamins para lumaki, parang golf ball na naman yung inyong mga itlog nyo. Maging jumbo. Pagka naging jumbo, yan, pwede na kayo ay, mga pibayer dyan, tutulog pa sa pansita, pag golf pa yung iba eh. Ay, kunya ako ito. Well, you know, lahat may kasalanan dito. Lahat. AFP, PNP, NBI,
administration, mayors, P-mayors, MUP, mga retired, lahat. May kasalanan. Mauwi tayo sa Civil War. Civil War secession, revolution, or rebellion, revolution. One-sided na revolution. Or ikaapat, uwi tayo sa gera with China. Mauwi tayo sa gera with China. Kasi isang pwedeng gawin yun na isang bangag na presidente. Paguluhin yung West Philippine Sea. Delikado tayo doon. Na yung Coast Guard, sunod-sunuran. Ay, nako, delikado tayo dyan. Well, whatever this will lead into, no, God will protect the Filipino people. Kumbaga si Noah sa Ark, sa Noah's Ark, no? O kaya si Moses sa 10 plagues of Egypt, o kaya si David, nagpadala na ang langit. Nandiyan na. Mamasid-masid na lang. Nanonood na impeachment. Yung pinadala ng langit na deliverer na nanonood na impeachment. kaya kayo mga gustong maging dabong, mga gustong maging David, bahala na kayo, gusto nyo, gaya na sa inyo, kayo na. Yung mga gustong maging Moses, ay nako, kumuha na kayo ng kawayan. Kumuha kayo ng mother de cacao, no? O ipil-ipil. Mas mataas pa 7-footer. Magpatubo kayong bigote. Balbas. Mas-masin yung ngayon. Okay, ganyan kayo, no? Para pag lumabas kayo, ako si Moises. ako si Damukong, hindi Dabong eh. Ako si Damukong. I am your deliverer. Hello, Grab. Uta ka naman, malay nyo, ang lumabas yan, delivery man nga. I am your deliverer. Pucha, nakamotor siya. May nakalagay, Grab. Pucha, armado, no? O sino nga dyan? Meron ba dyan? Nag-deliver? JNT? JNT? Iba ka nagde-deliver? Yung mga food panda? Mga deliverer. Sabay-sabay sila, lumabas, armado, ayan na, mga deliverer. Ang daming Moses, ang daming David. Tatayo sila, susuporta kayo. Itong sitwasyon natin na ito. Binubuo tayo ng Marcos administration, tayo rally ng rally, mga rally buwisit tayo. Walang mangyayari sa atin, So, hindi tama, di ba? 25 million a day. Hindi tama. Yes, thank you. Okay, sabi ni Heidi Ching kay Great Messenger, Iceland Solar, hi. Love TV Patrol. Mensaherong Dakil, be prepared. Thousands will be in pain because of extreme flooding in September, October, November. Sipin nyo rin yung yung leptospirosis, at saka yung COVID. May maraming infected ng COVID ngayon sa Quezon City. So, I would suggest mag-mask ulit kayo. Mutant itong COVID ang tinatama yung mga bata, no? So, po tayo ng gobyerno, wala man lang preemptive na ganyan, and then we spent 100 billion sa impeachment. Talagang gago talaga. Kaya nga, stupid system. We have to correct it. And you have to stand up to correct it. That's the point, no? Hindi pwedeng may pag-asa, may chance kayo ituwid Kaya ituwid natin, no? Perimon Dohan
Nando Johando. Berrimon Johando. Impeachment, sir, they need to do it because the story is about flood control. Kaya nga, ang punto, nandyan yung impeachment kasi sa Constitution natin. It allows, di ba? The Constitution allows impeachment, the process, to remove Inday Sara. So, nangyayari ngayon, the impeachment is being used to cover flood control, isa yon, and to destroy the political opponent 2028, Inday Sara. To save themselves from political repercussion pagka si Inday nanalo, yari lahat ng corrupt. So, impeachment is becoming a weapon by the corrupt officials of government. Why is the Constitution? Why did we allow it in our Constitution? My point is, if you have the chance to change it as a people, you better change it. If we have the chance, stress ko, if we have the chance to rectify this problem, to change this problem, to correct this problem, we better do something about it. We better stand up and then tell them we're taking back the power. Mga putang ina nyo, mga abuso kayo. We're taking back the power. And we are enforcing the sovereign will of the Filipino people. That's simple. But you have to defend your family. You have to fight for your family. You have to fight for what is right. Impeachment is not right because it's being used to cover the bad deeds, the plundering, the bend the law. Impeachment is being used to eliminate yung perceive nila na tao na siyang hahabol sa kanila. And is being used na ala teleserye at the expense of the Filipino people. Being used na tangahin tayo, gaguhin tayo. While, meantime, iniisa-isa na nila yung mga leader. Para pagdating sa dulo, wala na rally. Takot na lahat. Kaya, somewhere from now hanggang do sa dulo, tatayo yung mga delivery guys. Tatayo yung mga delivery man. Putragis yan, no? Sino kaya yung deliverer, no? Pucha, Food Panda, tsaka, JNT Express. Arak na to. Wow. Linker, Father Digong, the most courageous president who has a heart for the little people and also for his country. O nga, agree. Love, TV Patrol, Heidi Ching, they just let Cabral escape. That's what Linker did. Cabral is still alive and being cared for by a politician, sabi ni Linker. Sabi sa inyo, buhay, nag-vlog ako noon buhay pa yan Mensaherong dakila, Kara David wish will be fulfilled again with FL Marcos this year. Bakit? Anong mangyayari kay First Lady? Wag naman. Kasi gusto ko mang may satisfaction yung taong bayan. Agree, ma'am, Linker, but not a big fish because he is the real big fish, Heidi Ching. Linker, this president is really an animal. Revilla was imprisoned because Bong Revilla was paid $1 billion just to say that there was an accomplishment. Our stupid president. Miguel Mandaluyo. Ma'am Vice Sara, she will be the next president in our country. Heidi Ching, I agree. Linker said hi. But Sara is the next to rule. I agree, Linker. God is a wise. Isa pa, the good thing about the impeachment, when it was supposed to destroy Inday Sara, it's turning out in the impeachment, lumalabas na it is becoming an election campaign for Inday Sara. Na? Ang akala ng prosecution at akala ng government nila, patay si Inday Sara dito. Tapos si Inday Sara. Pati yung mga salin na yan, etc. Pati yung
16 na boto, no? Kaya nga tingin ko dyan, ma-expose lahat yan, and that will be the time. Pak! Na, no? Ewan ko how would be, how heaven will make Inday Sara, how heaven will guide Inday Sara what to do. But isang gising lang yan eh. May mood si Inday Sara ko niya to take the witness stand. Putang ina yan. Naggaguhin ninyo. Makita ng taong bayan. Naku. Putang, nasabay lumabas na siya. Ay, naku. Putang. And then, kunyari, hindi siya mag-witness stand, and then, nag-ano naman, yung kanyang defense panel ang gumawa. Pero mas impactful ko si Inday Sara eh. So, ganun. Ewan ko I don't know how it will unfold. Ayoko unahan yung langit. But that will be the day. That will be the day. Ang sa akin, para, ang ano lang kasi, mga kababayan, bahala ang langit dyan. Bahala ng langit kung how it will ano. Dasal lang kayo. Kasi pinapanood tayo ng langit eh. Na hindi naman niya na pinabayaan kayo, hindi naman. Napanood tayo. Na? Dasal lang kayo. Habang nasusunod na teleserye talaga eh, no? Okay. That's right, Ma'am Limker, Father Digong is a hero and a great leader in our country. That's true. Love TV Patrol Limker, that's true, Sir Dado. Duterte is the one who has a heart for the people. I agree. Pusong mamon si Duterte, Tatay Digong. Pusong mamon yan. Si Gayon, outward, out sa, pero yun ang totoong tao, si Digong. I know the kind, the type. Ay nakaka-identify ako nakaka-relate ako sa kanya. I need Duterte 3 terms. Sabi ni, yung problema age eh. Kaya nga dapat tayo, kung pwede na yung tao, 40 pa, pwede na, di ba? So kung napaghandaan natin yung tao, nahandaan natin, sa dami, pwede natin, ganon. Kung 6 terms, hanggang 6 terms, gawin natin, pwede nga 4-4-4 eh. O limitless ba? So, we have to review the Constitution. The government is trying to reverse what is happening. Don Donere, Literabia. Hello, sir. New York City here. Kamusta na kayo? New York. My love, our salary is enough. That's okay. My love. Okay. Kapdado, sir, I hope you speak like an angel so that no one will go abroad. Isa lang dyan, pagka lumabas yung mga tao, tapos reckoning rally na, immediate yan. Ang order sa AFP tsaka PNP, sarado airport, walang tatakas. At lahat ng taong bayan, huwag niyong pakakawalan yung mga gagong politiko na yan. Lahat ng tatakas, saragin nyo. Hulihin nyo, pagka nanlaban o kaya nag-resist, bambuhin nyo. Gulpihin nyo, huwag niyong patayin ha. Bangag, travel to Singapore again, supposedly for working purposes. Upcoming doomsday flooding in September, October, November, sabi Mensaherong Dakila. 2026, ingat po. Stingray, magandang gabi. Heidi Ching, that's right. Sir Donaire, evil really resides in their behavior. Emma Melendres. Good evening to you, Chairman, watching from South Cotabato. Kamusta kayo dyan? Taga South Cotabato, Mindanao. Kamusta kayo? Ingat kayo, ha? Good evening, Kap Dado, Jan. Love TV Patrol, Don Donare. Their evil breeding has no mercy, no others. It is demonic. My love, if I were a president of the Philippines, I would do what I do in other countries. I don't want to be oppressed in other countries. Yan nga, sana ikaw ang presidente, my love. Nako, ano mo na lang ako? Vice mo na lang ako, no? Hindi, security. Ray Lim, Ray Liming said hi. Peri Monjohando. Death then only goes to impeachment.
Oo nga, death then only goes to impeachment. Don, ito si Cedric Compad. Hi. Don, the face is just thick and numb, shameless. The rating is -27. The one with shame should have made a mistake. That animal. Kaya nga dapat dyan pagka nag-zero ka, nag-negative ka, tanggal ka na. So ang gagawin ng tao, ano na, pagka nag-5 ka na lang, ay dapat maganda na yung performance mo. Sa susunod na rating, sa susunod na tumaas. So, on your toes ka, automatic removal from office. Ganda, no? Automatic removal from office, no questions asked. So, ang kinakailangan dyan, yung fairness yung una yung criteria. And then yung who rates. And then how can you make it objective and both objective and subjective. No? And then, ano yung standard? Pagka naayos natin yon, and then, ano yung frequency? Kung kailan. So, may sistema na tayo. Wala na impeachment. Rating na lang, standard. Pagka nag-negative ka, kunyari, pwede ka pa umabot 0. Sa ka nakakita, Presidente ng Pilipinas, 0 rating. So, may standard. Kaya, lagay natin 20. Hanggang 20. Positive rating. So, titignan natin yung lahat na naging presidente. Titignan natin lahat. Yan, that's how to do it. Titignan mo, ano yung pinakambaba? Ano yung average na rating? Ano yung mataas? Ano yung average? So, ito yung standard. You want a Duterte rating. Pero yung gusto mo rin, yung next best na rating para doable. So, kung ganun yung rating, puta nga na, on your toes ka. Presidente ka ng Pilipinas, habulin mo, plus 50 rating. O, di ba? Kaya hindi ka pwedeng mag-flood control scam. Hindi ka pwedeng sumisigaw yung tao, may iyak-iyak na. May namamatay, nasa abroad ka. Di ba? Kasi, alam mo naman kung ano yung magiging result na rating because yung criteria, alam mo Pagdating sa korupsyon, pinayagan mo yung budget mo. Anak ng tokwa na ganyan. Bigyan ka na 0 ng mga magre-rate sa'yo. Patay ka na. Pinakamataas mo na lang, 80. Kung 5 yon, 5 points. Bigyan ka na naman na 0. 60 na lang ang highest mo. Malapit ka na kung 50% yung passing. Tanggal ka. Kahit binoto ka ng taong bayan. Yun ang sistema. Wala na impeachment. Yun sa akin. Tipid. And then, ang tanong na lang to, sino magre-rate? Sino magre-rate? So, kung meron tayong Council of Elders, pwede, no? May Council of Elders tayo. Who represent the Filipino people? Pwede. Kasi, ayaw natin yung kaya niyang bayaran yung gaganunin pa, bayaran mo. Kaya, kailangan mix tong lahat na to. And then, rate ka kagad. Yung rate. Hindi mo mahabol. Hindi mo kayang bayaran yung mga magre-rate sa'yo kasi iba-iba. So, may component. Sino-sino magre-rate sa'yo. Papag-isipan yon. Kasi ang habol mo, paano maiwasan, makorap mo lahat. Kaya ngayon, nakorap niya lahat. Using people's money, impeachment, 100 billion na kamo. Putragis. Habulin mo, 125 million. Bastos gago Mantalang may mga Pilipinong namamatay. May mga Pilipinong hirapan. Stupid system. We have to correct it. Wow, love TV Patrol. Okay, we are a rich country but the people are suffering. Correct. Heidi Ching, obvious sir, animals are selective. Wise ones are wise and supposedly clean up the demons who are in positions that are really useless. Don, good evening sir. Chairman, a lot of money is being wasted because of the impeachment and all they are looking for is only 120. Correct. Then, they spend billions. It's really stupid. It's like they lost a peso and started burning 1,000. Ay, nako. Mensahirang dakila. All things have an end. Be prepared for extreme flooding and famine. O nga. Biblical na nga di ba? Merchino, we only need one head. Bangag said. That's all. If Bangag loses
his tentacles, they're gone too. Madaling sabihin, Mayor Chino, ang daming nakaikot dyan na PSG. Ang kinakailangan mo, AFP. Yung dalawang pilar. Yun ang kailangan. Mawala yung isa lang dyan, yung AFP. Unstable na, bibigayan. AFP, PNP, dalawang pilar na sumusuporta kay BBM. Analysis-wise, mawala yung dalawang poste, giba eh. Nandiyan yung dalawang poste, banata mo si BBM, haharangin ka nito, susuporta yan sa kanya. Kawawa yung papasok, kawawa yung lulusob. Tactically, it's suicide. So, the ano is AFP, PNP, the key. Na, paano matatanggalin yung poste? Actions, no? Sinabi ko na yung solusyon eh. Sinabi ko na sa mga vlog, sinabi ko na. Pero, anyway, sino ba tayo? It's been a long time, sir, political that its planning starts. Lisa Kapatan, the problem is that there are still many fools who believe bangang even though the truth is nakikinabang. That the fool is just talking nonsense. First of all, PRRD should be thrown in the Hague. If he really is a demon, how shameless. It rains, it storms, the world collapses, there is World War III, there hunger and pandemic, it is still a movement. Perle Monjo Nando. Hi, salamat po Mayor Chino for our children to save and protect them. Salute you po. And Saba, that's right. Those who voted for him back in 14 million still have DDS. I'm one of them. Hello po, sabi ni Luz Libaw. Mayor Chino, the Philippines only has a future. Mayor Chino, I hope it's a civil war. I'll join ka for my family. God bless, God bless. Tama ka, sir. Salute to you, sabi ni Delia Maghanoy. Sira na, Nico. Y Benz, YVZ Benz. My love, take a break, sir. Oo nga eh. Punta ako sa Japan. Punta ako sa Japan. Baka hindi mo naman ako salubungin eh. Heidi Ching, abusive of power. Dahil magagalit. Heidi Ching, abusive of power, greedy of money, thieves who openly are disciples of Satan, who are real such creatures. Heidi Ching. The courage of those desperate animals, matibang hindi Satanas, henchmen is out of place. Thank you. So, Heidi Ching, sir, Dad Digong is similar to your personality. Oh, you are strong, gentle, and kind. Have a humble heart. You are also strong, but when you get angry, you are dangerous. Hindi nyo pa nga ako nakikitang galit na galit eh, because you are a good to people, no? You're a good person. AC, thank you, Heidi Ching. Petrelli, as long as there is no true revolution for the people, our beloved Philippines will not progress. The Philippines, oy, baka kasuhan ka ng NBI, ANSI, inciting to revolution. Our beloved Philippines will not progress. The Philippines has been completely raped by oligarchs and crooked politicians. Charlotte Manalo, hi. Cap meet the road, we Patola Miswa. Ay, nako. Tony Gorospe. Sir, do you have a PC, personal computer? Tamad ako eh. Laptop. Kinain ng aso yung cord eh. May daga malapit sa electric fan. Kapdado, electric fan. Doon, mo siya.
Galaga rin kami ng daga para may exercise yung mga aso. Deep inside, kinakain namin yan eh. Masarap pagka, haluan mo ng miswa. Deep inside, Daddy Kong is really soft-hearted. He's really genuine. Mensahero ano ito, dakila. Kapdado, there's a rat behind you on the seat. Malabas yan pagka pagkakala na tulungan yung mga tao. More power to you. Okay yan, yung mga malilit pa lang yan. Yung ganito, nakakatakot yan. Yung malalaki. Kinakain ng mga aso. Kinakain. Pag kami nag-ingay, tulog na sila yun. Kaya lumalabas yung mga daga. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Basta isipin nyo, something is wrong. Yung position ko ngayon, something is wrong with impeachment. Value for money, talo tayo. We have to remove impeachment as a process because the process is being used to make us stupid, eliminate political opponents at our expense. It's wrong. That's why ang sa akin, there's got to be a better way. And my suggestion is, if the intent really is magkaroon ng to save us from, kunyari, 6 years of having this politician na elected by the people and then there's still a way, impeach mo siya. Okay sana intent